Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. We are live. Hello, We are now. Hello hello. po sa lahat. Shout Yan, out, yes po. tagapayo. Yes, hello po sa lahat and good evening po sa lahat. At ako po ay super na happy tonight. It is because isa ako sa mga pumila. Isa ako sa mga matyagang nag-abang at dumutdot kaninang mula, di naman alas 5 ng madaling araw, no? Sobra naman yon. Pero totally nag-abang din ako at totoo po ang nakita niyo sa balita. Binigay na po ang napakasayang 13-month pay. Yay! Sana all, Yes, sana sana all. all. Congratulations sa lahat ng kapwa ko mga kaguro, sa aking mga kakawani ng gobyerno na matyagang nagsisilbi sa taong bayan. Ay congratulations po sa lahat. At ngayong gabi na to, it's very special kasi I have a very special guest na kung saan I met this woman na sobrang dedicated sa kanyang work, no? As in, very committed siya, no? Not just sa lahat ng mga clients, but sa lahat ng taong gusto niya talagang matulungan. And naging parte siya ng aming community, ang Tagapayo community. At nandito siya ngayong gabi bilang may special guest. Palakpakan naman natin. Walang iba kundi ang aking ate, Jenny Manuel. Palakpakan naman Ah, lahat. good evening. Good Yes, evening, Sir yes, Alice, good evening. followers. Yes. Grabe, Kamusta? first time to, sir. As We in, are diba? live. We are live at ang daming nanonood. Yeah. Sir, quick question. Mm-mm. Sumayaw So, ba si Mrs.? sumayaw. Ay, naku, hindi na kailangan sumayaw ni Mrs. kasi nanginginig pa. Inabot ko na. Okay, Relate, diba? yes. At ayun nga, nanonood siya ngayon. Shout Shout out sa out po Mrs. sa Oh, sumayaw ayan. kaninang Mrs. Mamayang gabi, sasayaw siya ulit. Joke! Okay, so, Jenny, kamusta? Siguro mas maganda, I give you the floor to introduce to yourself sa lahat ng mga nanonood nakikinig ngayong gabi sa ating Tagapayo live podcast. Hi everyone, good evening. My name is Jenny Manuel, your licensed financial advisor. Actually, sobrang proud ako kasi eto na ako ngayon eh. I was a full-time mom for siguro 16 years, 'di ba? But now, look at me, 'di ba? So sir, yon. And Grabe, no? Being a yeah, full-time mom, talagang nasaludo, no? Sabi ko nga, 'di ba? Hindi matatawaran yung kadakilaan na ginagawa ng bawat ina, no? Sa simula pa lang ng pag-aalaga sa kanilang mga anak, pagsubaybay, ganun din sa kanilang mga magulang. So, Ma'am Jenny, bukod sa pagiging full-time mom, ano pa yung ginagawa mo? actually, sir, I tried, di ba, working as virtual assistant and graphic artist din ako. So, di ba, but still, parang may hinahanap ako eh. Di ba? Sabi nila, know your purpose. Kung ano talaga yung parang ano. And luckily, napunta ako dito sa industry natin. So, yun, kakaiba and fulfilling siya. Before kasi, di ba, sabi ko sa'yo, ang focus ko lang, may family, my kids. But now, kasama na sa prayers ko, nadagdagan na may clients, may future clients. Because I want them to enjoy, di ba, yung pangako natin, yung promise fulfilled. It hurts me more tuwing makakatanggap ako na, alam mo na, pero it's part of the job. So, yun. Alam mo, Ma'am Jenny, para maliwanag ang lahat, no? So, as you can see, we are wearing the golden yellow. So, we are from an Yeah, insurance proud. company. Siyempre, loud and proud sa lahat ng mga Sun Lifers na nakikinig at nanonood ngayon. At siyempre, sa ating mga kapwa Tagapayo community, hello. So, this is one of the first official live stream ng ating live podcast. And we are Talagang here. first. Yes, it's the first ever, no, actually. Yung ginawa ko una, it's a talk show. That this right now, it is a podcast na kung saan, it's a series na kung saan mag-share tayo ng different things, especially in wealth,
building, no? We have the management of money, securities, and other stops na makikinabang talaga yung mga manunood with regards to their finances. So, Ma'am Jenny, ano ba yung masasabi natin sa ating advocacy? Ano ba yung advokasya natin? Okay. So, etong work natin ngayon is hindi madali, okay? Almusal natin sin zone, almusal natin objections, 'di ba? Mhm, mhm. Kailangan matibay tayo. But at Mhm. the end of the day, for every no, there will always be a yes. A yes na gusto ng brighter future. Totoo Diba? yan. Totoo yan, no? It hurts a lot, pero ganun talaga eh, no? Many people will judge, no? The Yeah. way that we do it because simply, they don't know so much about it. Kumbaga, a little they understand. So, siguro, for the benefit of all who are watching right now, yes, shout out, no, kay Sir Royce Lopez, one of the best financial advisor also in Pampanga, specifically in Lubao area. Shout Shout out sa iyo, bro. So ngayon, it's not just the company itself, but the advocacy, no? The golden advocacy of securing one Filipino at a time, no? We want to secure every Filipino against different unforeseen events and those things na talagang hindi natin kontrolado. So, ano ba? Exactly. Yeah, Ma'am Jenny, for the benefit of also those who are watching at home, ano ba yung mga bagay na unforeseen or the what we call sad events? Okay. Sige, sir. Let me clear muna. Let me start with the things that money can't buy, okay? Kasi we can be sure about the money, but yung when pwedeng mangyari yung mga sinasabi nating sad events. By the way, sad events stands for sickness, accident, death, 'di ba? Parang minsan sinasabi nila ay may emergency. And pag alam natin na emergency, something bad happened, 'di ba? So, yun yung hindi natin ina-expect. So, dapat prepare tayo, ready tayo. Hindi natin gusto, pero just in case. Yun yung mga sinasabi natin just in case in life. Kasi sir, normally, 'di ba, pag nangyayari 'yan, hindi naman tayo nahihirapan eh. Yung mga nag-aalaga sa atin, especially yung family natin, and gusto ba natin 'yun? Yun yung alam mo sir, with my years of experience, 'di ba? Recently lang may first claim, 'di ba? So sir, sobra akong na-attach doon. So sabi ko, mas lalawakan ko yung advocacy ko, especially when it comes to health. Hindi siya biro. Alam mo naman na pag nandito ka sa Pilipinas, pag nagkasakit ka, sobrang lagot na. 'Di ba? Ganon din naman pag mayaman ka. Yeah. Totoo yan. Diba? Uubusin. Speaking of that, no, shout out muna again kay Boss Madam Jennifer Carrio, no, the best, no, if not the only real estate broker dito po sa Bay Pampanga area also. Shout out sa iyo, Boss Madam. So ngayon, no, just to make it very simple, itong mga sad events na to, ito yung mga typical na umuubos, no, na kundi man ng buong yaman, no, pero sabihin na natin yung naipon, kundi man naipon pati mga napundar ng bawat pamilya. Ito nga lang, no, I was so thankful to the Lord kasi hindi na namin kailangang lumipat pa ng ospital, no. We are na confined ang aking mother-in-law isang district hospital dito sa Florida, at thank God naman after 7 days ng gamutan at with the help of the napakasipag na mga doktor doon, and shout out din sa mga nurse din doon at mga staffs, is naka-recover ang aking mother-in-law. And thank God, since yung aking mother-in-law is senior, so wala talagang binayaran. Yun nga lang, again, ang sinabi doon sa billing officer is tutulong daw yung social welfare. So, ang tanong kasi doon, hindi naman lagi, no? Yes, kasi exactly. hindi naman lagi kasi na, for example, katulad noon, sabi ng aking mga US nurse na mga kaibigan, no? Shout out sa'yo, kay Boss Manny, Boss Jay, na aking mga napagtanungan from America right now, no? Sabi nila, thank God, hindi ganun kalala yung naging sitwasyon. Kasi kung hindi, definitely,
kailangan ilipat sa private hospital. And that's the time nagagana na lahat. You know, if you know what I mean, no? Sa lahat ng mga nanonood dito, alam natin yan. Sa mga private hospital po, bakit mang sabihin na ultimo paghinga mo bayad doon? Pero totoo naman. That's the truth. Kasi when you go there, definitely the bills is starting right now. And still remember, no? Way back 2015 pa to. Again, and I want to share. And Ma'am Jenny, I hope you can share also some of your experience no, sa private hospitals. Yung aking father, rushed to the hospital because of severe na stomach pain. And all we thought is parang akala ko dahil may hernia yung aking brother kasi magsasaka yung aking tatay is akala namin is lus-lus. To find out, nagkaroon siya ng ruptured stomach, butas po, dalawang butas. Automatically, rush to the nearest hospital which seems to be a private hospital at Dinalupihan which is the Bataan Peninsula Medical Center, BPMC. One day, I'll tell you, kailangang ilipat agad si father. Way back 2015, I'm not yet like this, you know, if you know what I mean. I'm just a simple public school teacher. My brother, hindi pa siya nagtatrabaho noon. Iniyakan ko ang 180,000 na quick. Kailangan daw mabilis, ASAP na operasyon. Iniyakan ko nung panahon na yun. And to tell you, one day pa lang, umabot ang bill namin ng 24,000 pesos. 2015 pa yun. 2023 na ngayon. So imagine, sigurado through the inflation rate na nangyayari sa bansa natin ngayon, no? Kumbaga, parang ano lang yun, yung binibili kong paboritong lechong manok dyan sa mga pale-palengke. Dati 180 lang ngayon. Diba magulat ka ngayon? 270 na, 320 na. Exactly. So grabe. Ikaw, Ma'am Jenny, have you noticing this? No? Yeah, kasi I actually experienced that with my mom. Kasi 'di ba, sir? Sige, let's start with public hospitals, okay? Kailangan, sir, pag nagdala ka rin sa public hospital, may cash ka rin. Bakit? Kasi pabibilin ka rin nila doon kapag walang stock ng gamot na kailangan. So dapat equipped ka rin. Okay? So pag kailangan mo ilipat sa private hospital because kulang sila ng equipment doon, lalo na i-ICU. Based on my experience to sir, down payment. Okay? That time, siguro I remember 30,000. Mabigat na yon, di ba? Super. I have 2 children na nag-aaral. Although meron akong kapatid, di ba? So dalawa lang kami. So mabigat. Tapos maririnig mo ICU. And would you believe na kapag ka na ICU pa, so running bill times 2. Yung charge ng so true. Yung charge ng bed, lahat times 2, even the doctors. Because nasa ICU pa, di ba? So in just one day, ubos agad yun, sir. So i-require naman nila na another deposit. Di ba? So sir, grabe. Credit card ang takbuhan mo para mas mabilis. Diba? So, iba pa yung charge nila doon. Aside from the interest, diba? So, sir, ganun kalala. Grabe na, Ma'am Jenny. To think, no? Imagine those, no? Aminan portion, no? Sino ba yung mga Pilipino na kaya magtabi ng 100,000 pesos na yun sa bangko nila? Aminan portion na lang. Real talk tayo. Aminan portion, no? Pero, I just want to shout out, Sir Mark Francis Manuel. Isa ito, no? Sa mga nakasama namin doon sa kung saan na-confine yung mother-in-law ko. Shout out sa'yo, Sir Mark. You have a good heart. No, una pa lang siya yung nag-approach sa akin, no, in helping my mother-in-law doon. Sila din yung una nagbigay, no. Talaga minsan doon ka matutuwa sa pagiging Pilipino yung tulungan, no. Yung doon na lang Kaya lang ito yung matindi diyan. Again, please, wala akong pinapatamaan dito. I'm just saying the truth. Real talk. Buti pa yung mga taong hindi mo kilala. Kahit sa paanong paraan, sila'y unang tutulong, sila'y unang dadamay sa'yo. Pero, eto na. For some reason, siguro, for giving the benefit of the doubt, yung buhay kasi siyempre, mabilis yung buhay natin. Baka yung iba nating mga kaibigan, iba nating mga kamag-anak, so busy din at ang sabi nga daw doon, may kanya-kanya na tayong hamon, obligasyon. Kaya, yun din, tingnan nyo po yung nangyayari sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, sa lahat ng tulong, which is, totoo naman, yun naman talaga yung pinakagusto natin, panalangin. Pero other panalangin,
may iba rin tayong gustong marinig sa kanila. Bukod sa get well soon. Yes. Alam natin yan. At take note, if ever man wala din silang maibigay, yeah, let's talk about the money thing, the financial thing. Yeah, normally sasama ang loob mo, pero hindi, wala ka na doon. Dahil kung wala rin sila matulong, at yun lang, kailangan natin tanggapin. Kaya, ang pinakamaganda, you should be the one obligated to help and secure yourself. Tama ba yan, Ma'am Jenny? Exactly, sir. Kasi 'di ba, hindi naman kasalanan ng mga parents natin kung hindi nila napaghandaan. Because nakafocus sila sa pagpapalaki sa atin, 'di ba? And with our generation right now, sobrang swerte, and that's where we step in, 'di ba? So sir, yung mga natatakot, shout out, yung katotohanan, 'di ba? Yeah. Dito, Yes. whenever we approach them, 'di ba? Parang naka-costume tayo lagi nung pang Halloween. Takot na takot sila, 'di ba? Oh, bago mo ituloy yan, I just want to shout out Sir, Ma'am Ann Ferrer, no, katagapayo masterclass community natin to. Hello UM Mardy Gonzales, no, mga pinakamagagaling na advisor to sa Bataan. And also my client and my co-teacher, Ma'am Christine Joy Zapata. Hello Ma'am Ma'am Tenten. And Hello. the best graphic artist in the world, syempre ang aking kumpare, Sir Levi Noceda of New San Jose. Visit kayo sa Boot Shop, no, grabe yung mga gawa nila doon. And Ma'am Jenny, no, totoo yung sinasabi mo. Real talk na real talk lang, no. Nobody is obligated to your life, to your securities but you. And also, kung katulad kita na breadwinner, no, I am the breadwinner because I'm already a provider. I'm a father, I'm a spouse, ako ang nag-work, and I am so happy I can provide. But being a haligi ng tahanan, I have the sole responsibility to secure my family in any possible way. Kaya nga po, 'di ba? That's the main advocacy actually. It's really bakit ba kasi natin masasabing peace of mind, 'di ba? Ma'am Jenny, no, papaulit-ulit sasabihin nila, paano ba ako magkakaroon kapayapaan ng kaisipan diyan? Ma'am Jenny, can you expound that question? No? Why peace of mind is the number one key right now? Yeah. The number one key in your life to have Napag-uusapan na natin yung kunwari, 'di ba? Pag na-hospital tayo, critically ill, let's say, 'di ba? Just one sickness, wipe out lahat. And normally, sir, lahat ng kunwari na ICU, may mga nakakabit na tubo. Ang iyak ng mga nag-aalaga, let's say anak mo, hindi yung wag mo pa kaming iwan. Parang 'di ba? Real talk, ang laki na ng bill natin. Please magpagaling. Yeah. Na parang let's say parang nasa coma ka, pero nararamdaman mo 'yun eh. Yung presence of mind mo, sabi nila 'di ba, pag bulungan mo para ano, kasi naririnig ka niyan. It's just that hindi sila nakakagalaw. So yun ba yung napipicture mo, deserve ba ng family mo yun as a breadwinner? Kasi right now, whatever you give them, 'di ba, lahat ng kinakain, dahil provider ka, whether masarap, sometimes hindi, real talk, 'di ba? So lahat 'yon. So pag dumating yung event na 'yon, handa na ba sila? Yeah. 'Di ba? Sila yung tatanungin mo eh, not you, because 'di ba? Hindi mo na alam yung mangyayari noon eh, and you can't do anything about that. So dapat ngayon pa lang naghahanap ka ng instrument na pag dumating 'yon, hindi ka mapapalitan, but still hindi maghihirap yung pamilya mo. Yun talaga yung pinaka diba? That's the number one thing no. Aminin kasi natin na talagang iisalay buhay natin, di ba? Cardo. Di ba Cardo Dalisa is already dead? Tanggol na siya. Lahat ng bagay may katapusan. Nasa kanta pa nga yan, di ba? Wag tayo mag-in denial that talagang doon talaga tayo mapunta, pero hindi tayo binuhay para isipin kung kailan tayo mamamatay. Kaya lang, totoo din yung sinabi, alam mo mamamatay ka, ba't hindi mo paghandaan? Hindi yung kamatayan mo, per se, pero yung mga mabubuhay, yung may iwan, yung may iwan na nakadepende sa'yo. Kasi sir, they have to continue, di ba, with their life. So, interrupt kita. So, yun.
Yun talaga eh. Minsan, iniiwasan talaga. Ang daming umiiwas dyan sa ganyang usapan. Sinasabi, they're too young for that. 'Di ba? Nako, ganyan-ganyan. 'Di ba? Pero, Mm-mm. magugulat ka. Parang, ha? Yes. Again and again, no? Kumbaga, age doesn't matter din dun eh. Totoo. Yung iba nga, di ba, unborn pa lang. Siguro, let us put it in the best way na hindi parang nagga-gaslighting, no? Tulad na naiisip na iba. Ang Yeah. sinasabi lang dito, money is for spending talaga, not just for saving. Aminin na tayo, it's 80-20 rule. Yes. 80% may spend talaga yan. And 20%, masave mo man yan, may spend pa din yan. So why not spend for something that can also be spent for you? So yun sabihin spend for you, it's for you. Kaya nga 'di ba, we also advocate to pay yourself first. So paano ka nagkakaroon ng pay yourself first na sistema? In everything that you receive, whether it's an income, it's a profit, it's something that you earn, always, eto, isang one tip sa lahat po ng nanonood ngayon na we have 80,000 na nanonood ngayon. Grabe. 80-20 rule, yung 80%, ikaw na bahala dyan. Obligations mo, utilities mo, kung may sinusuportahan ka, enjoy it, gusto mong pagspas pa, lumibot, mag-travel, it's all up to you. Pero the 20%, sabi nga ni Chinkitan, no, consider it as invisible money. Lilitaw lang invisible money mo pag sa oras na talagang kailangan mo siya. Di ba napakagandang ideology nun? And also, one golden tip, lalo na po sa mga kasama ko na punong-puno ang wallet ngayon. Ano niyo guys, hindi masama that we go to the 21st century style na kung saan, hanggat maaari, we know how to use debit cards, credit cards properly. That's the right term, eh. Properly and responsibly. Kasi sa totoo lang, tingnan nyo ito yung isang bagay na itinuro sa akin ng credit card. Yes, totoo, nakakatakot siya. Pero kung yung mindset mo lang lagi mo tatakutin yung sarili mo sa credit card, ay nakakatakot, baka maswipe ko. Ganun din naman sa 1,000 eh. Wala ka na rin naman magagawa pag nagastos mo na siya. Ang mahirap kasi, kapag hindi ka marunong magbantay ng gastos mo, magugulat ka, ubus na yung pera mo. Hindi katulad sa credit card, nababantayan mo siya through an app. Diba? Lahat ngayon mobile banking na. And then, sesendan ka pa niya ng statement of accounts. So, yung statement of accounts mo ngayon, nakikita mo ngayon, saan ko ba ginastos? Lahat ba to gastos mo doon? Diba? Alam ko po, may mga scams ngayon, pero you don't need to be scared, lalo na kung super private ka or secured ka sa mga importanteng bagay, tulad ng pagbabangko mo. Tama ba yun, Ma'am Jenny? Yes, I'd like to add something then when using our credit cards, no? Normally, usually ginagamit natin yon laki namin talaga, no? Because of the reward system. Diba, sir? Normally. Pero sometimes, na madalas, sasabihin natin, ay, 10K lang. Hanggang sa nakailang 10K na pala tayo. What? Diba? Parang, diba? Shock ka na. Yeah. Kasi parang, nagpatong-patong na. And ang goal mo dapat, if you are using your credit card, huwag mo na paabutan ng interest. Totoo. Diba? Always pay. Always pay the whole amount. No? Ilan po yung golden rule na sinabi sa akin na mag-start ako mag-credit card? Never pay the minimum due. Yeah, that's it. Ka talaga manulpo. Yes, kailangan mo talagang yung talaga sinasabi na live below your means, no? That's very effective. Napakasimple. Kung hindi mo daw kayang bilhin yung isang bagay ng 2 beses, huwag mo siyang bibilin. Ganun lang siya. For example, guys, again, not gaslighting or whatsoever, guilt tripping, no. If you want to buy an iPhone, yung bago yung Pro 15, I think that's 80,000, I don't know. 80,000 ba yan? Or 100,000? Parang 100 siya ngayon. 100,000. Okay. If you cannot buy it by full, sabi nga ni Vice Ganda also, and you wanted to go for credit card, basta make sure in a monthly basis, kaya mo siyang bayaran ng buo. Pero kung hindi, wag na lang. Kasi lalo na po dun sa lahat po ng, again, not to say anything that's bad. Walang masama po kung isang job ka lang. Pero kung ikaw, katulad ko na mahilig din mag-invest sa mga bagay ng mga parang gusto ko, pero kung tutusin, hindi siya considered as a need and obligation. Yeah, it's considered a want and desire.
please, kung hindi mo kaya talagang magtipid, magdagdag ka ng income. Yes, That's the best thing you can do. Agree. Kung hindi mo kaya magtipid, maghigpit ng sinturon, wala ka nang magagawa. You need to add income, and adding income, that's the right time you need to discover some of your talents and add value to those people that you want to serve, no? Dati ang ginagawa ko, nagtututor ako. I know how to play guitar, nagtututor ako mag-gitara, and then I publish a book about, kasi nga teacher din ako. Wow. And then kinonsign ko siya sa isang mall. I did a lot of things and explore. And right now, ito, nandito tayo sa public speaking, which is also I earn some because I serve also to those people. And right now, 'di ba, sabi ko nga sa lahat ng mga estudyante ko din, alam nyo, hindi sa lahat ng pagkakataon yung trabaho ang magliligtas sa atin. Kasi ang trabaho ang panandali ang solusyon sa pangmatagalang problema. So you need also to discover your skills, your talents, and then develop skills that can give you additional income. So, Ma'am Jenny, anything that you want to add with that kind of thinking na kung hindi na kailangan magtipid, humanap ng additional income? Yeah. So, based dito sa flow natin, sir, no, sana ma-realize ng lahat na we as financial advisors, hindi lang tayo nagtuturo ng save. Invest. Yeah. Okay? First things first, kailangan organize mo na lahat. Especially when it comes to cash flows. Ano ba yung cash flows? Ito yung mga pumapasok sa atin. Kasi whenever we do financial planning, di ba, kahit na maliit or malaki yung sweldo nila, it ended up na, ay, saan napunta yung gantong amount? Diba? As in talagang hindi nila alam. Diba? Especially kapag nag-alarm na si Shopee, si ganyan, diba? Nag-wave na sila, si Vice Ganda ngayon, ang ingay, diba? 11-11. So, yun, diba? Ano siya para bang, eto yung tatandaan nyo those people, those what we call advertisements. Ang purpose nila is to make you buy. Yes. So, kaya nga sila nagbabayad na napakalaki sa mga endorsers na to. You mentioned some stars. Hindi ba kayo nagtataka? Pinagkakagastosan nila yung mga advertisements para bumili ka. Again, walang masama. Kaya lang, when to the point na sumusobra ka sa add to cart and you are buying so much things. Nasabi nga nila, 'di ba? Kung binibili mo yung mga bagay na hindi mo kailangan, lagi, always, darating yung panahon na yung kailangan mong ibenta. Grabe. Baka mamaya magbenta ka ng kidney dyan. Kailangan natin yun, huwag nyo bebenta yung kidney nyo. Joke lang. So yun, Ma'am Jenny, tama ka, no? We're really teaching a lot of things. Ito nga, di ba, sinasabi ko sa mga kliyente ko, that's the golden rule. Kung sa tingin mo hindi na sapat yung work mo, you need to stand by for promotion. You need to do something with it. Magpa-promote ka. Kung hindi pa din magana agad at kailangan mo na ng pera at ayaw mo magtipid, kasi alam sa totoo lang, ano siya nakaka-guilty rin itipirin yung sarili. Kaya nga, di ba, one of the things that we teach our clients is the basic budgeting. Turo natin yung basic budgeting. I will teach you the 60-20-20 rule. So I always teach that to all of my clients. So shout out, no? And we have also Ma'am Alicia Chu Martisano, our kapwa tagapayo, tuning in. Hello, Ma'am Alicia. Hope to join in sa mga susunod nating series. 60-20-20 rule. Ano ibig sabihin niya? 60%. Ito yung pinakamalaking gastos natin. It covers the mga needs and obligations natin. Yung mga needs natin, syempre, we cannot live if we cannot eat. We cannot live without electricity, water, o internet na rin. Isama mo na yung gastos sa mga bata. How about your mortgages? O katulad ko, nagbabayad pa ako ng sasakyan. So, that's a mortgage. Hindi ko pa pwedeng hindi yun bayaran. My bills, different bills, no? And then, bills. Judith. So, diba? Judith, sa mga Judith natin, those are the needs and obligations. 20% naman yung wants and desires. Siyempre naman, di na po pwede na, grabe ka naman, nagtatrabaho ka ng mabigat or mahirap or buong sakripisyo mo, tapos hindi mo man lang ma-enjoy yung pera mo. Mabaliw ka niyan. Baka puro to. Diba, sir? Yun yung sinasabi. Oo, yung pinautang mo, feeling blessed sa Starbucks. Ikaw naman, 3-in-1. Joke lang ulit. So, yung last 20%, again, the Pareto principle, 80-20 rule,
Yung 20%, itabi mo na. Savings mo na yan. You can divide it into two. 10% goes to savings and 10% goes to investment. Alam sa totoo lang, for me, I consider insurance, no, sabihin na natin, health insurance man yan, life insurance man yan, for me, it's an investment. Kasi may sigurado siyang balik eh. Yeah. Diba? May sigurado siyang balik. Ma'am Jenny, how can we, explain to them bakit may siguradong balik ang insurance? Okay, kasi 'di ba sir, insurance, madalas iniiwasan. Pero pag kinailangan mo, readily available. Kumbaga, nag-aantay lang sa'yo, walang tax. 'Di ba? Let's say, ganito sir ha. Kunwari ba sir, magdeposito sa bangko ko na pag-isipan na ilagay yung money ko. Okay? Dumating yung time na magkasakit ako. Critically ill. Pupunta ako sa bangko ko, sabihin ko, "Hoy bangko, kukunin ko na yung hinulog ko sa'yo. Let's say naka 50,000 ka. Okay? How much ibibigay sa'yo ni bangko? 'Di ba? So 50,000 plus. Okay? Unlike pag sa insurance mo siya nilagay. 'Di ba? Yung 50,000 mo will turn out. Depende sa napili mo, 'di ba? It can be 350, 500 to millions of cash readily available. Sa time na kailangan mo, 'di ba? And at the same time, pag dumating talaga yung time na sabi ni Lord na okay ka na, 'di ba? Meron pa for your family. Totoo. So, 'di ba? Ma'am Jenny, nabanggit mo yung kanina, yung sinabi mo kanina, no? Kasi sa totoo lang, di ba, inulit ko lang yung question kanina. Real talk, ilan ba yung Pilipino na may tinatabing 100,000 plus sa bangko? Very few. Yes. Very few talaga, no. I'm not saying puro mahirap dito, pero let's aminin natin. Hindi kasi natin naisip na darating 'yun. Alam niyo po ba, kahit yung pinakamalulusog, yung pinaka-athletic, you remember the COVID days, 2 years po yun na lockdown. Walang mayaman, walang mahirap, walang sikat, walang regular, walang politiko, walang kahit ano. Lahat sila pwedeng tamaan. So ibig sabihin, yung sakit bukod sa namamana, pwede kang mahawa. So why not prepare for it? Yung sinasabi kanina ni Ma'am Jenny, readily available because it is binded in a policy. Kaya nga po ang tawag po sa kanya, policy contract. It's an agreement, no? Again, misconception. Iba po ang savings sa insurance, guys. Ang ibig lang po sabihin nito, sinasabi po namin sa inyo, kaya po pinapahiwalay sa 20% yung 10% savings because savings will save you for short-term goals. For example, bigla ang gastos sa kotse o biglang kailangan bumili ng ganito o kaya si Bunso may project sa school, doon ka huhugot. May nasira sa bahay, kailangang palitan, doon ka huhugot. Savings yon. Yes, exactly. Insurance or investments, hindi mo yun pwedeng hugutin basta-basta. Kasi it's either yung insurance na yan, kailangan intact yan para nang sa ganun. Sabi nga nila, the policy is enforced, kaya lahat ng pangangailangan mo is mabibigay. Ito na lang, i-share ko na lang. No? Yung anak ko nung May, sa hindi namin lubos sa kalaing mangyayari, nilagnat siya and then namaga yung tonsil. Dahil namamaga yung tonsil niya, hindi siya ngayon makakain at makainom ng tubig. Nung pinapedya namin siya, ang sabi ng doktor, pag hindi pa po uminom ang anak nyo, rush to the hospital, madidehydrate na yung anak nyo. That is May. May is bonus month also. Kung hindi ako nagkaroon ng health card para sa anak ko, worth 5,000 lang. Ma'am Jenny, kinuha ko to last year of June 2022. Yung anak ko na hospitalized ng May 2023. Alam niyo, inabot ng bill namin, Ma'am Jenny, 48,000 pesos dahil hindi namin lubos akalain 7 araw siyang ma-hospital kasi hindi namin siya mapainom ng antibiotics that time. So sinuswero ko yung antibiotics sa IV. Remember, kung wala akong health card, yung anak, nang hinayang ako sa 5,000 sa buong taon na yon or 15,000 na, kasi nga 3 kaming kinuhanan ko, thankful, hindi kami, ayun yung masasabi ko pa thankful ako, hindi ko pa nagamit. Bakit ba kailangan sulitin? Pasalamat ka, hindi ka nagkasakit. Ngayon,
kung nagkasakit man, pasalamat ka kasi meron kang health card. Naubos sana yung yung aking 14th month pay nung May. Kulang pa. Kulang pa. Totoo Kasi po. umabot kami. Alam mo ba, Ma'am Jenny, proud kong pinost yun. Gcash ko na lang po yung balance namin sa hospital. Private hospital yun na. Gcash ko na lang. Magkano? 2,000 plus. Tumatawag pa nga sa akin health card. Sir, pwede pa nating isagad 50 mil. Hindi na ako. Uuwi na kami. Ipabayaran ko na lang to. You see that? Based from own experience, no? Ma'am Jenny, ano yung masasabi natin dun sa iba na sinasabi gas lang ang insurance? Okay. Ako, sir, whenever I hear that, lagi ko sinasabi, gusto ko po dumagdag sa gastos niyo. Honestly, ha? Diretso. Bakit? Kasi ako lang yung gastos na pwedeng bumalik sa'yo pag kinailangan mo. Diba? With all honesty, sa mga clients na nakakausap ko, alam nila yan. Gusto ko pong dumagdag ako sa gastos nyo. Because etong sinasabi mong ginagastusan mo, ang balik sa'yo nito is more than enough na hopefully kailanganin mo. With the right coverage, ha? Because syempre, di ba, sometimes ang pinapayo natin sa mga client natin, di ba, na ayaw natin maging underinsured sila or overinsured because we don't want them to have false hope na okay na ako, insured naman ako eh. Pero pag tinanong mo, hindi nila alam kung ano rider meron sila. Totoo. Alam lang nila that they are insured. So sir, dapat talaga lawakan and alam mo yon, maging as a client, dapat ano din sila, sir, open din sila kung ano talaga yung laman ng policy nila. Ay, hindi masama magtanong, 'di ba? Totoo yan. Hindi masama mag-research. Open na yan ngayon. Hindi yung dahil sinabihan ka lang na dahil friend mo, eto tapos yun na. 'Di ba? False hope. Ano siya, kaya dapat once in a while, meron tayong tinatawag na policy reviews. Yeah, So, exactly. we conduct that. Lahat ng financial advisor should conduct a policy review. Kaya po pag nag-request po kami, dear clients, ng policy review, Yes. please find time because we want to review not just your benefits of your plan, but also enough pa ba yung coverage? And what is happening to you right now and to your family? Ito nga, I have processing hospital income benefit claims, no, syempre isang teacher, no, hindi naman ko naman papaka-elaborate kasi privacy act law. Nagkaroon siya ng biglang stomach pain and na-hospitalized din siya. So sinabi ko, agad ko tumawag, then sinabi ko, don't worry po, meron po tayong rider ng hospitalization at ito po yung possible nating makuha. Then we process, I just need the requirements, email na lang. Alam nyo guys, unlike, no, again, same experience, no, na kailangan, alam naman natin to sa public hospital, pag wala kang pambayad, pipila ka. Kung malaki na kayong bill mo, PCSO yan, o kaya humanap ka ng mga tutulong sa'yo. Yeah, ganun po talaga. Kaya nga sabi ko, kung ikaw yung tipo ng tao, ayaw mo yung ganun kasi napaka-busy mo sa work, sa business, o kung ano ginagawa mo, then find a tool na kung saan, katulad po namin, kami po ang mag-aasikaso ng mga bagay na hindi mo na, imagine kagagaling mo sa sakit, tapos ikaw pa mag-aasikaso ng papel. Grabe naman yun. E paano kung wala ka pang maasahan na minor de edad pa yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, busy pa sa buhay-buhay nila, or magulang mo, matanda na, o paano yun? Kaya nga po, we are here, the financial advisors, that is our main duty to you. Kaya nga po, di ba, promise is a lifetime partnership. We promise that since nandito kami para sa inyo, talagang through thick and thin, nandyan kami. We celebrate with you and also dadamayan namin kayo sa oras ng matinding pangangailangan. Kahit yung simpleng mga pangangailangan, basta kaya namin. Ma'am Jenny, totoo ba? I agree, sir. 'Di ba? Nakwento ko nga yung recent ko na inayos. So, hindi na ako magbabanggit, hindi ko na i-elaborate. Pero, sobrang, ano ko, sir, parang na-attach ako because yung simpleng thank you from them, 'di ba? Actually, hindi na tayo bayad with all honesty, 'di ba? Yeah. Yung service na ginagawa natin, wholeheartedly ito. 'Di ba? So, sino yung tatawagan nila pagkakailangan tayo? And also, I am thankful kasi si Sun Life may tool na kahit sa probinsya pa. Yeah.
Diba? I- We can and process even that. And even worldwide, I'll tell you, yung kanina Yeah. nagtatanong yung kasamahan natin, shout out Opo. sa'yo, si I Ma'am saw Crisel that. Oo. Tabata, no, from Visayas. Ang sabi niya, sir, meron pwede po ba tayo mag-claim sa Australia? Of course. Sabi ko, of course, yes. We are Yes. worldwide. Specifically with our company. Our company, Sun Life of Canada, kaya nga po Canada. Kasi po, sa Canada po talaga. Ito po ay nagkaroon sa Pilipinas. Way back, kailan nga ulit tayo, Ma'am Jenny, na tumungtong sa Pilipinas ang ating mother company? I'm It sorry, is sir. 19, sorry, yeah. We Medyo are one, nagka-copy ako. yeah, sorry. Nawawala ba ako? Okay. No, okay, nandyan ka. 128 years ng ating mother company, Yes. Sun Life of Canada. So, therefore, Ang nandito dami na na natin nilagpasan. sobra. Ibig sabihin, 1895. Tama ba? 1895 pa, nakatungtong na po. Kaya po, kung medyo may duda tayo sa kumpanya, eh, ano po ba ipamantayan natin sa mga company? Di ba po, kung sino mas matagal, mas kumikinang. We are number 1 for 12 consecutive years. Yes, thank you so much, Ma'am Alicia. 1895, isa pa nga po sa aming mga kliyente ay yung asawa ni Manuel L. Quezon. O, diba? Diba? Dumaan na po kami sa World War II, martial law, EDSA, and even COVID. Nandito pa rin po kami, and we are here for you. Generations to generations of families. So, Ma'am Jenny, nagbanggit ka rin kanina, no, kahit po out of service. I have clients, literal ko po door to door. And that's the reason in my second year as a Sun Lifer, I really grabbed the opportunity to have a car. My car. Not to brag. Kung nagbabrag po ako, lagi po ako nagpipicture, kaharap ang kotse ko, katabi ang kotse. Hindi ko po yung ginagawa. Minsan ko lang gawin. Pero I always use my car as a tool. The function is to serve. No? Pinupuntahan ko po kahit malayo, kahit sabing may all price hike, pupuntahan ko yan just to serve my client. So, Ma'am Jenny, ikaw, out of service, ano pa yung mga bagay? And take note, totoo po yun. Hindi po kami dito salary-based, no? Eh, kami po ay professional fee-based na kung saan, kung kailan lang po na talaga may availability na pwede po kami bigyan na sa professional fee, and commonly po 1 year lang yon, dun lang po talaga. So, talagang masasabi niyo po talaga na yung dedication po. Saludo po sa lahat ng financial advisors na kahit lalanguyin ko yan, Totoo, sir. kaakyatin ko With yan. me, parang anak ko na sila. Parang sabi ko, dalawa lang anak ko, kota na nga eh. So ngayon parang, oo, sir, totoo. Yes. Ang dami na, di ba? Minsan parang pag hindi ako makali na parang pag may nag-chat na, Miss Jen, paano po mag-process ng ganito? Ha? Di ba, syempre, aligaga ka, no po, naalala ko lang kung ano, just in case, sabi ko, parang sa isip ko, di ba, no, please, gusto ko ma-enjoy mo. But at the same time, kung talagang dumating yon, di ba, andito ako. Di ba? Kung ano yung nasa kontrata natin, kung ano yung pinag-usapan natin, and of course, yung na-build na trust mo sa akin, di ba, yun yung pinaka-importante. So, as much as we could, diba? Kahit ano oras pa yan, madaling araw or ano, go. True. Lang. Ano yan eh, I just want to shout out UM Tony Yuson, shout out sa'yo UM Tony. Good evening po sa inyo. Ako masasabi ko lang talaga, when in terms of dedication, no, napakahirap pong pantayan po kasi na, totoo rin po na karamihan po sa amin, yung iba din po, are not full-timers. And tinan niyo po yung dedication na we're doing the 9 to 5 routine or the 8 to 5 routine, pero we still have time to check out kamusta po yung ating mga plans, kamusta po kayo when every time po nangangamusta. Hindi po kami tax collectors or yung mga due date kasi po si Sun Life na po or yung mismong company na po yung nagre-remind sa inyo. We are just here to see you kung kamusta po kayo, and syempre to share more things about the new things na meron po ngayon sa not just in the insurance industry or what is happening to the economy, lalo na po yung aming mga clients na meron pong investments sa stock market. We are here to provide you with the new things and also with the nangyayari sa panahon ngayon. It's very important, no? Kasi gusto rin namin ma-fully secure. Ako Ma'am Jenny, no? Correct me if I'm wrong.
Asawa ko walang work. Plain housewife literal. Pero Aray. tad-tad ng insurance. Tad-tad ng Totoo. insurance. My son, pinagpapasalamat ko. Yes po, alam na naman po ng lahat. Ang anak ko po ay mayroon pong ASD or autism. Pero I'm thankful na before siya ma-diagnose, na-cover na siya ng at least insurance. Bakit ko ba ginagawa yung kahit ako yung worker? Kasi sa totoo lang po, normally, di ba, breadwinner. Pero di ba tayo naiisip po ba natin, di ba, na paano pag sila nagkasakit? Sinong sasagot? Di ba ikaw din? Hindi naman yung kapitbahay mo. Kaya po sinatanong din namin, are you fully secure? When we say fully secured, even your family, kaya nga po, di ba, sa totoo lang, nakakapanghinayang, no? I want to secure my mother, my father, my mom-in-law, my father-in-law is hindi na magawa eh. Kasi overage na. Kaya meron pong deadline to at meron pong may requirements. Hindi po binibili ang insurance. It's also a myth. Hindi yung pagpunta mo na, ready na ako, gusto ko na. Gusto ko na. Hindi pwede. Kasi titingnan pa namin, but what is the rush? Bakit gusto mo na ngayon? Kung iyan ay because may tumama na sa'yo sakit, medyo the chances are baka lumiit na ng lumiit. Hindi dahil nagpapakipot kami, pero baka hindi ka na-qualified. So, Ma'am Jenny, what are the common basic requirements to apply for life insurance or other stuff na meron ang mga financial companies like Sun Life? Okay. So, sir, bago yan, no, if I may add, no, I'm so proud lang with my client, no. She's actually a businesswoman. And would you believe yung mom niya with 58 years old, diba? Sabi niya sa akin, gusto ko pong kunan yung mami ko. Okay? Wow. Sabi ko, then I asked why. Bakit? Kasi po pagdating ng panahon, ako rin naman yung gagastos. So bakit hindi ko i-transfer yung risk, diba? So gladly, the mother is smoker, pero, diba, wala siyang sakit. Sobrang healthy. So going back to your question, number one, of course. Wait. Totoo. Teka lang, Ma'am Jenny, sige. Bago mo i-go back yan, kasi gusto ko makita rin ng ating mga yung sinasabi mo, Ma'am Jenny, 'di ba? Yung sorry, I would just want to go to your timeline right now kasi alam ko what do you call this one? Jenny. Yeah. I think nakapinto, di ba? Panood lang natin sa kanila. Ito ba yung niregaluhan, yung mother? Yeah. Nandito ba siya? Yes. Can you pin that video? Makikita ba yun sa timeline mo, sir. Jenny? Sige, medyo baba siya. Sige, baba pa siya ng konti, no? Ito yung sinasabi mo na niregaluhan nung anak. And kasabwat pa ako dyan, sir. Kasi it's actually a surprise. Diba? I asked permission naman sa mami. Just tell me. Medyo nasa baba. Sige, go po. Just tell me kapag lumagpas na ako. Gusto ko lang makita yung moment, na happy moment, na kung saan. I think ito sila diba? Nadoble lang yung Nadoble, Pero let's see, nasa yung mismong video. Sir, nasa banda pa na yun because way back parang August. Hindi ito August pa. So, I'm gonna stretch down pa. Sige. Maganda, Ma'am Jenny, I'll tell you para nakikita nila. You can pin that video. Okay. No, you can pin that video. Okay. Siguro, nasa Reels ba siya? Kaya mo sige. Siguro, Ma'am Jenny, balikan na lang natin to. Yeah. Ano yun na lang natin siya, Ma'am Jenny, balikan na lang for the benefit of time. So, shout out again kay UM Tony Yuson. Good job, Coach Ali. It's good to hear you in your podcast. Tony, I would like also to have you in my podcast. So, pag-usapan po natin yan. So, Ma'am Jenny, you are saying something kanina na naputol kita. Ano yon? Ano na ba, sir? Yun, yung kwento ko with the mom, diba? So, sir, sobrang nakaka-proud kasi, diba, sobrang, yung parang pag-ikot nung from, diba, breadwinner siya, diba, and everything. Tapos COVID pa noon, doon pa bumulusok yung business niya. Wow. Diba? And then she approached me, nauna siya, and dumating yung time. Actually, sir, I didn't offer, sa kanya galing mismo. And then, of course, when I asked her, diba, sabi niya, diba, so doon mo mapapakita yung pagmamahal mo sa magulang mo. And would you believe na sobrang natouch ako doon sa mami kasi
you can see that on comments, no? Sabi niya, ngayon ko lang naramdaman na secured na ako. Wow. So, 'di ba, sir? Hindi ko 'yung nagawa sa magulang ko, hindi ko 'yung nagawa sa mama ko. But I've become an instrument, 'di ba? Para matulungan. So, good job ako doon. Sobrang good job. Sobrang proud din ako. And Ma'am Jenny, you know what? Aminin natin, you have updated me with all your progress, no? And I know, I do believe, sobrang blessing yung binigay sa'yo nung nangyari na yun. And you did a great job there. I really commend you and recognize you with that. So kaya nga, Ma'am Jenny, talagang ako, gustong-gusto kita na una sa podcast ko. Ikaw yung isa sa mga una kong maging guest dito. Kasi I'm watching you. I am, checking what you're doing. Sabi ko, ito yung tipo ng talaga, sige po, sabihan ng literal portion. Ito yung literal na advisor na hindi komisyon ng habol sa mga clients niya. Talagang pure dedication. Para sabi ko nga, maliit man yan, malaki man yan. Yeah. Alam nyo, guys, eto na lang, no? Totoo naman din po. Professional fees are coming from, kumbaga, let's think about this Imagine, kung sa tingin mo, which is again, hindi naman namin inaano yan. Kung ito, 500 like kaya mo kada buwan, 1,000 like kada buwan, wala na kami dun. Basta ang gusto namin, magkaroon ka. Kaya nga, and makapag-start. Diba, makapag-start. Kasi yun ang pinakamahirap sa lahat yung pag-uumpisa. Totoo, totoo. Kapag nasanay ka na, madali na lang lahat. Diba? Then you add. Kasi, diba, you hope for the best. Nalalago ka, mag-grow ka, and then isabay mo. Ma'am Jenny, speaking of pagsisimula, would you believe, Ma'am Jenny, 2021 ko pa ito naisip gawin, and 2023 na ngayon. Di ba tagal, di ba? Yeah. Pero it's worth the wait. Ang sasabihin ko lang din, ganun din, kung sa tingin nyo, hindi pa kayo ready because kulang pa ang budget, you know what, yun naman din yung una namin ituturo sa inyo Kasi hindi ka naman din talaga kasi magkaka-budget kung hindi mo gagawa ng paraan. Ano ba yung paggawa ng paraan? Baguhin mo yung mga spending habits mo na sa tingin mo, yun yung reason kung bakit di ka makaipon-ipon. Exactly. Alam nyo guys, we've been there. We've done that. Naggaling din kami dyan. Hindi ko naman sasabihin na perfect na ako na baby pa lang ako pinanganak, nag-iipon na ako. Gastador ako sa totoo lang. Especially when you earn already money. Dumarating kasi 2 years ako nag-private lit lang talaga ng sahod. Pero napagkakasya, nung napunta ako sa public at medyo lumaki-laki kita, gumastador ako. Diba? Kasi I can buy things na yun na I can't buy. And totoo din naman po, kahit ano pong gawin nyo, pag tumataas po ang income nyo, nagkakaroon din po ng pagtaas ng lifestyle. Hindi po siya nawawala Exactly. Kasi kumbaga, level up ka na. Dati, lugaw-lugaw ka lang sa palengke. Ngayon, parang Jollibee. Ngayon, Jollibee ka. Ayaw mo na kay Jollibee kasi fast food kuno. Ito ka na ngayon sa mga fine dining. Gumagastos ka na ng 1,000, 1,000. So, track what you spend. No? If you cannot track it, I would really recommend talaga iwasan po natin yung sobrang pagdadala ng excessive na pera. Lalo na kung hindi kailangan. For example, di ba? Pupunta ako sa work. Ano ba pagkakagastos ko sa school? Wala naman. Why do I need to bring 5,000, 10,000, di ba? Kasi enough lang. I need to gas up, I need my snacks, I need my lunch. Kung may konting gastos, yun lang. Pero I don't need, may GCash, di ba? May e-wallet na tayong tinatawag. Meron na tayong mga mobile banking. So, wag iwasan po natin yung kasi psychology tells na yung nakikita ng mata mo kasi yung pinapras ng brain mo So every time that you see your money makapal withdraw mo na sa lahat binuo mo 30,000 for example how many thousand pesos yung bonus mo pagkabukas mo ng wallet mo dami pa naman pala so bibili muna ako nito nang hindi na kailangan, that's it, end of it. Pagdating ng katapusan tapos ka na tapos na yung 13-month pay mo di wala umabot Pasko, di ba? So save na hindi yung matitira. Save yung kailangan mong i-save from that particular day. Ilista na lahat ng juice. Allocate. Diba? Allocate already. Magtabi kung saan yung feeling mo importante. Kasi, tatandaan nyo to, nabanggit ni Ma'am Jenny yung business. Kung kailan nag-boom yung business, parang doon siya nagkaroon ng triggering point. Alam nyo guys, diba ito rin yung triggering point? Gusto ba natin yung 13-month pay natin paulit-ulit na lang? Ubus agad.
Di mo naramdaman. Tapos sasabihin mo, wala na, ubos na. Alam Dumaan nyo lang. guys, dumaan lang. Hindi natin maiwasan sabihin nyo kung may napupundar tayo. Again, hindi naman namin basta-basta popromote itong insurance sa inyo. Marami kayong pangarap, tuparin nyo muna. Pero wag nyo hayang lilipad lang sa kamay nyo yung pera. So, and also, meron din ako mga, this is also the truth. Yung iba, wala pa yung bonus, nagastos na. Andyan naman daw si home credit, nandyan naman daw si ganito. Guys, again, nanggaling din ako dyan, no? Meron ako mga hinom credit. Pero minsan, nakakapanghinaya di interest eh. Kaya ako, I go to credit card. Kasi pag talagang 0% interest, 0% interest naman talaga siya eh. Maganda pa dun kung no annual fees ha. So, let's time to study these things kung ayaw magpaturo. Self-study. Ang dami na pong mga ating mga content creators na talagang legitimate na nagtuturo how to use credit cards. Even me, nagti-TikTok na ako ngayon to share some values about personality development and finances and insurances. So, Ma'am Jenny, ano yung mapapayo natin doon sa iba that, parang wala pang ganong trust sa mga financial advisor, and ano sa tingin mo yung bagay na pwedeng magpabago na kanilang isip? Okay, number 1, huwag po kayong matakot sa amin. Again, hindi po kami nandito para sa benta. Nandito po kami para i-guide kayo. Number 1, sa pag-organize ng finances natin. Because kung ano yung sinasabi ni Sir Ali, yun yung habit natin na nakasanayan. That's why, every time na makukuha natin 30th month natin, hindi tayo ganun ka-excited, hindi tayo ganun ka-happy, and most especially may guilt feeling tayo. Aminin natin yan. Ako, number 1, guilty ako dyan. Because before, nung wala pa ako dito, ang usual namin is hakot gastos talaga, 'di ba? Whenever you receive the money, hakot gastos, and at the end of the day, ay shucks, may tuition pa pala kami. So it ended up na suswipe ko na lang, or 'di ba? Tapos ang mangyayari before mag-end etong 2023, may utang kami. Papasok ang 2024 na may utang na naman kami. So cycle lang, paikot-ikot. Wouldn't you be happy na pagkadating nung mo is excited ka, happy ka, because naalat mo na. Because sabihin natin sa January, eto na naman tayo. Promise, mag-iipon na talaga ako. Okay? So, number 1, dapat day 1 pa lang of month 1, 'di ba? 'Di ba mas maganda na naka-organize na yung cash flow natin. Alam natin kung saan napupunta. 'Di ba? Alam natin kung ano yung mga nakakalimutan natin para hindi mo lang inaantay yung 13-month pay mo pambayad dun sa mga iniwan mo. So true yan, no? Ma'am Jenny, thank you so much, no? We are already in the final minutes of the show. And still, meron pa rin mga nakatutok. Thank you so much sa 4,000 na still tuned in, sa lahat po ng mga Gulat ako magkakaroon. Yes, magsusundan pa po to tomorrow night, and I have another special guest. So please, gusto nyo matuto, no? You can mag-start muna ako kay Ma'am Jenny, no? Please tell them paano ka nila makakontakt sa sang area. Most probably ka nila pwedeng ma-meet ng face-to-face. Ano ang mga contact details, social media platforms, and ano sa tingin mo yung bagay na reason kung bakit ikaw ang isang best financial advisor for your future clients? Okay, so ako kasi strike anywhere ako eh. 'Di ba, sir? So, based on nakasanayan ko na, I can do multiple tasks. So, you can follow me on my social media, Jenny Manuel, of course, at Facebook. Tapos, may Twitter din ako, kaya lang hindi pa ako masyado. Puro anak ko pa yun, sir. Diba? I'm just a proud mom talaga before. Pero ngayon, I can say na laban to. Diba? Andito ako sa industry to because I have a purpose. And I want to share it with each and every one of you. Magtiwala lang kayo. Give us a chance. Okay? Hindi yung we understand, of course, diba? Pero we're not here para sa kung ano man yung iniisip nyo. We're here to guide you, diba? For, syempre, at the end of the day, gusto natin happy tayo pare-pareho. Not to be wealthy, but of course, may peace of mind, diba? Not only for you and your family. So with that,
Thank you so much, Sir Ad. Very well said. So, saan ulit yung specific area? And sa, ano nga Ah, pala yung NBO mo, yung branch mo? Shout out naman sa shout out kanila the and your unit. Your shout out unit sa mga manager, branch dao. manager. Okay, BM dudes. Direct ako. Ayan. Hello. So, ayun Kasi nga sir, po. biglaan to. As in, wala akong sinabihan. Bawal, Yeah. bulatin ko na lang sila Yeah, sa it's ulo. okay. Mapapanood nila tong replay. So, hello po sa inyo, dear managers. Nandito po yung inyong magaling na financial advisor sa aking talk show. And also, I just want to shout out sa lahat ng aking mga clients. You are 238 na. Ang dami niyo na, guys. Dadami pa yan. And thank you sa aking mga recent clients, no. I want to the Belario and the Saldana family, and we also have the kay regional supervisor. Dami. Hello po. And yun doon po din sa akin. Yan, dami pa. Hindi ko naman mention lahat. At syempre mo doon sa Rapanan family. Thank you so much. At sa mga future clients, no, shout out din po sa mga nakausap ko before, kala Madam Lim, si kala Boss Madam. Yes, yan po kala Ma'am Jennifer Carion, thank you so much po. And sa lahat po na nag-inspire po sa akin to do more and to do better. Shout out sa inyo lahat. Syempre sa aking Malyari and Uncle family, hello. Thank God po nakauwi na po si Mama Esther. And also sa lahat po ng nood ngayong gabi. Thank you so much. Thank you po. Shout out to my wife. My wife, di mo na kailangan sumayaw. Saya. Kung sasayaw sa'yo mamayang gabi. Joke lang. Gabi na Sir, pala. yung mga, kami naman next week. Wait ka lang. Totoo yan. So, again, you can follow me on my TikTok. I have the Tagapayo Alejandro, Tito Tagapayo on my Facebook page, at Tagapayo Alejandro. And sa lahat po ng mga Tagapayo Masterclass Community Mentees, Sprinters, hello, shout out sa inyo guys. Lagi lang tayo magsuportahan at magtulungan and towards our clients. So, thank you so much, Ma'am Jenny. Any closing remarks? Want to say to all people? Okay, so thank you everyone. Sobrang hindi ko na-expect na kaya ko pala. Okay? So, first step, baby step ako talking to clients, parang hindi ko kaya Usually talaga mga anak ko lang. But ang lawak na with the 8,000 to 4,000 viewers, 'di ba? It's not a joke. Eto ako nakaharap sa inyo, proud to be your financial advisor. So with that, thank you so much, Ma'am Jenny! Thank you! Thank you so much sa lahat na nanonood. God bless. See you again tomorrow night for our Tito Tagapayo live podcast. God bless everyone! Thank you so much sa TikTok!